Tumunog ang telepono bandang 3:40 ng hapon, isang matalim at nakakabinging tunog na bumasag sa katahimikan ng kwarto ng sanggol. Si Lara Villanueva ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang 8 buwang tiyan ay nakapatong na sa kanyang mga hita. Maingat niyang tinutupi ang isang maliit na dilaw na onesie na may napakalambot na kulay na parang nagbibigay ng mainit na sikat ng araw. Napangiti siya habang pinagmamasdan ito. Iniisip ang mukha ng kanyang magiging anak na lalaki habang suot ang damit na iyon. At biglang tumunog ulit ang telepono. Umaangal sa bigat ng kanyang katawan. Dahan-dahang tumayo si Lara. Hawak ang kanyang balakang at sinagot ang tawag sa loudspeaker nang hindi man lang tinitingnan ang screen. "Hello, sino to?" Ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar. Isa itong lalaki na may seryoso at awtoritatibong tono na nagbigay ng kilabot sa kanyang gulugod. "Ginang Lara Villanueva?" "Opo, ako nga. Tumatawag kami mula sa Highway Patrol Group. Ang asawa ninyong si Miko Villanueva ay naaksidente sa SLEX, papuntang probinsya. Biglang nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang dilaw na onesie ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig." "Aksidente? Buhay ba siya? Ayos lang ba siya?" Ang sandaling katahimikan sa kabilang linya ay tila naging isang buong dekada. "Buhay po siya, Mrs. Dinala na po siya sa St. Luke's Medical Center, pero hindi po siya nag-iisa sa loob ng sasakyan." Ang huling pangungusap na iyon ay nanatiling nakalutang sa hangin, puno ng mabigat na kahulugan na hindi niya agad natukoy, hindi nag-iisa. Bueno, syempre, paniguradong may kasama siyang mahalagang kliyente. Marahil ay may tinatapos silang malaking transaksyon. Si Miko ay nagtatrabaho bilang sales director sa isang dealership ng mga mamahaling sasakyan sa BGC. Literal na ibinuhos nito ang buhay sa kanyang trabaho. Sino ang kasama niya? Tanong niya. At ang kanyang boses ay naging halos isang bulong na lamang. "Wala po kaming datos na ganyan sa aming report, Mrs. Ang alam lang po namin ay isinugod din sa ospital ang babaeng pasahero. Kailangan po ninyong pumunta agad sa ospital." Ibinaba ng pulis ang telepono. Nanigas si Lara. Hawak pa rin niya ang cellphone. Nakapako ang kanyang tingin sa nahulog na dilaw na damit ng bata, babaeng pasahero. Ang parira lang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagkakaroon ng bago, mas madilim, at mas matatalim na hugis. Ang panginginig na nagsimula sa dulo ng kanyang mga daliri ay gumapang sa buong katawan hanggang sa kanyang mga binti. Sumandal si Lara sa dresser. Mabigat at putol-putol ang paghinga. Hindi iyon kliyente. Nararamdaman iyon ng buo niyang pagkatao. Iba iyon. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang pitaka, susi ng kotse, at tumakbo palabas ng kanilang condominium unit nang hindi man lang inilak ang pinto. Sa loob ng elevator, nakita niya sa salamin ang isang babae na halos hindi niya makilala. Namumutla ang mukha, nanlalaki ang mga mata dahil sa takot, at may napakalaking tiyan na tila nagsisilbing marupok na kalasag laban sa anumang naghihintay sa kanya. Kusa at walang ingay na umagos ang maiinit na luha sa kanyang mga pisngi. Nagmaneho siya sa maulan na mga kalsada ng BGC patungong ospital. Ang bawat pulang ilaw ng stoplight ay tila isang parusa, ang bawat mabagal na sasakyan sa unahan ay isang hindi matitiis na sagabal. Ang mga salita ng investigador ay hindi siya iniiwan, pumipintig sa kanyang sentido kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi siya nag-iisa. Sinalubong siya ng St. Luke's Hospital ng magulong eksena ng mga tumutunog na makina, mga puting uniform, at nagmamadaling mga boses. Sumalpok sa kanyang ilong ang matapang na amoy ng rubbing alcohol, na agad nagbigay sa kanya ng pakiramdam na gusto niyang masuka. Lumapit si Lara sa reception desk, nararamdaman ang tila pagkalabog ng kanyang puso sa kanyang tadyang. "Ang asawa ko, si Miko Villanueva. Dinala siya rito pagkatapos ng aksidente." Dahan-dahang tinipe ng isang pagod na nurse ang pangalan sa computer. "Nasa ER po siya, Ward B. Kausapin po ninyo ang head nurse sa station sa dulo ng hallway." Tumango lang si Lara at naglakad. Sinasalo ang mga mapanuring tingin ng mga taong dumadaan na may halong awa. Isang buntis, isang desperadong asawa. Kahit mabigat ang bawat hakbang, tila walang katapusan ng pasilyo. Sa station ng Ward B, naghihintay sa kanya ang isang may edad ng nurse na may mahigpit na ekspresyon sa mukha. "Lara Villanueva?" "Opo. Stable naman po ang kondisyon ng asawa ninyo. May bali siya sa kaliwang braso at maraming pasa. Pero gising siya."
Lalabas din po mamaya ang doktor para kausapin kayo. Isang napakalalim na ginhawa ang bumalot sa katawan ni Lara, kaya't halos manghina ang kanyang mga tuhod, buhay at gising. Kumapit siya sa counter upang hindi matumba. Ano? Paano po yung taong kasama niya? Tanong niya. Tiningnan siya ng nurse, at sa mga mata nito ay may dumaang saglit na awa. Nasa kabilang cubicle po ang kasama ng asawa ninyo. Slight injuries lang po ang natamo niya. Ang salitang kasama ay tila kakaiba, masyadong intimate pakinggan. Inabot sa kanya ng nurse ang isang clipboard na may consent form para sa admission. Pakipirmahan na lang po rito. Kinuha ni Lara ang ballpen, ngunit kusa at hindi sinasadyang dumapo ang kanyang mga mata sa itaas na bahagi ng papel. Doon, sa mabilis na sulat kamay ng doctor on duty, nakasulat, Pasyente Villanueva, Miko, Cubicle 14. Kasama, Makaraeg, Sofia. Parang sinuntok siya sa sikmura nang mabasa ang pangalang iyon. Tila biglang hinigop ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Imposible ito. Si Sofia Makaraeg, ang kapitbahay nila mula sa Unit 85, isang yoga instructor na laging may malambing na ngiti at may tahimik na asawa. Ang babaeng 3 araw pa lang ang nakararaan ay kumatok sa kanilang pinto para magbigay ng isang garapon ng gawang bahay na ube halaya at na may nagniningning na mga mata. Nagtanong kung sumisipa na ba ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang mismong Sofia na humawak sa kanyang kamay at nagsabi, Lara, magiging napakagaling mong nanay. Sobrang hanga ako sa'yo. Nawala ang kulay sa mukha ni Lara. Dumulas ang clipboard mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ang mga tunog ng cardiac monitors, mga anunsyo sa paging system, at ang iyak ng isang bata sa dulo ng pasilyo ay naghalo-halo bilang isang malakas at malayong ugong. Kusang napahawak siya sa kanyang tiyan. Sinusubukang protektahan ang kanyang sanggol at tuluyan ng bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na sahig sa kalagitnaan mismo ng pasilyo ng ospital. Ang buong mundo niya ay lumiit at nakatuon na lamang sa isang pangalan na nasa form, si Sofia, kapitbahay, kaibigan, kabit. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga tuhod ay matigas at kasing lamig ng yelo. Sa isang iglap, ang pakiramdam na ito ang tanging naranasan niya. Ang lamig na tumagos sa kanyang maong na pantalon, ang pressure sa kanyang mga kasukasuan, ang manhid na sakit na naging munting alingaw-ngaw lamang ng hindi matatawarang sakit na pumupunit sa kanyang dibdib. Patakbong lumapit ang nurse sa kanya. Ang nag-aalalang boses nito ay pumasok sa pandinig niyang nabibingi na. Mrs. Mrs. Ayos lang ba kayo? Tulungan niyo kami. May tumulong sa kanyang tumayo. Isang matibay na pares ng kamay ang umalalay sa kanyang mga siko at pinaupo siya sa isang hindi komportableng upuang plastik sa tabi ng dingding. Nakaupo si Lara, ngunit hindi niya maramdaman ang kanyang sariling katawan. Pakiramdam niya ay isa siyang walang laman at mabigat na kaban, at sa kanyang sinapupunan ay tila may isang patay na bigat. At iyon ay hindi ang kanyang anak, kundi ang hindi matitiis na bigat ng pagtataksil. Sofia Makaraeg. Ang pangalang iyon ay kumalat na parang lason sa kanyang mga ugat. Ang bawat alaala, bawat pag-uusap sa kapitbahay na iyon ay nakikita na niya ngayon sa isang pangit at malupit na liwanag. Ang mga biglaang pagbisita nito sa dahilan na hihingi kunwari ng isang tasang asukal, ang mga walang kwentang usapan sa elevator, kung saan laging naghahanap ng paraan si Sofia na magtanong tungkol kay Miko, sa trabaho nito, sa mga business trips nito. Ang sipag naman niya magtrabaho. Kawawa naman. Dapat alagaan mo siya ng mabuti, Lara. Ang mga linyang dati iinakala niyang pagpapakita ng pagmamalasakit ng kapwa babae ay mukha na ngayong pang-iinsulto, tulad ng isang patalim na nakatago sa likod ng ngiti. Ngunit ang pinakamalinaw at pinakamasakit na alaala ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. 2 buwan na ang nakararaan, 1 linggo, nagkaroon ng ihaw-ihaw ang mga magkakapit-bahay sa rooftop ng kanilang kondominium. Si Lara ay nakaupo noon, pagod dahil sa kabigatan ng kanyang pagbubuntis, habang si Miko at ang iba pang mga lalaki ay nag-aasikaso ng grill. Lumapit si Sofia at umupo sa tabi niya. At malambing nitong ipinatong ang kanyang kamay sa tiyan ni Lara. Pwede ko bang maramdaman? Tanong nito ng may paglalambing, na ngayon ay nagpapasuka kay Lara, bago tumitig ng diretso sa kanyang mga mata, at nagdagdag. Ang galing ng koneksyon, di ba? Ang ugnayan ng isang ina at anak. Walang kahit ano sa mundo ang pwedeng sumira noon. Nakaupo sa malinis na pasilyo ng ospital,
Napagtanto ni Lara ang buong lalim ng kasinungalingang ito. Hindi iyon isang simpleng kalandian, hindi isang hindi sinasadyang pagkakamali. Ito ay isang malupit na palabas na ginampanan mismo sa kanyang harapan, sa mismong lugar na itinuturing niyang tahanan. Hindi kailanman ginusto ng kapitbahay na maging kaibigan niya. Kailangan lang nito ng pwesto sa unahan para panoorin ang buhay niya. Siguro'y para ikumpara ang sarili sa kanya, o marahil mula na rin sa purong sadismo. Bawat tanong tungkol sa pagbubuntis, bawat payo tungkol sa vitamins at morning sickness ay hindi pag-unawa, kundi pagkuha ng impormasyon. Isang paraan para alamin kung gaano kawalang alam ang buntis na asawa tungkol sa sapot ng kasinungalingan na hinahabi ng asawa nito. Isang batang doktor na may manipis na salamin at seryosong ekspresyon ang huminto sa kanyang harapan. Ginang Villanueva, ako po si Dr. Santos, ang doctor on duty. Wala na po sa panganib ang asawa ninyo. Kailangang sementuhin ang bali niya sa kaliwang braso pero walang problema sa neurological na aspeto. Maswerte po siya. Ang salitang maswerte ay parang isang insulto. Maswerte siyang nakaligtas para harapin ang mga kahihinatnan ng gulong ginawa niya. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ni Lara, gamit ang isang boses na mismong siya ay halos hindi makilala. Nag-atubili ang doktor. Kasalukuyan po siyang tulog dahil sa epekto ng painkillers. Isa pa po, nasa iisang cubicle din po ang kabilang pasyente. Siguro po mas magandang maghintay muna kayo? Hindi! Mabilis at matigas na putol ni Lara na nagulat maging ang sarili niya. Gusto ko siyang makita ngayon din. Tiningnan siya ng maigi ng doktor. Sinubukan itong basahin gamit ang propesyonal na mata kung ano ang nasa likod ng napakalamig na determinasyong iyon. Nakita niya ang isang napakalaking tiyan, maputlang mukha, at mga mata na wala ng luha ngunit may nag-aalab na bagyo sa loob. Sa wakas, tumango ito. Sige po, sumunod kayo sa akin. Ang ward ay hinihiwalay lamang ng mga berdeng kurtina mula sa pasilyo. Inihawi ito ng doktor, at sa harapan niya ay bumungad ang eksena. Dalawang kama na magkatabi. Sa kanan ay si Miko, ang kaliwang braso ay nakabalot sa puting semento, may mga kalmot sa mukha at nakapikit dahil sa gamot. Kahit natutulog, ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng pagkakasala. Sa kama sa kaliwa, wala pang 2 metro ang layo mula sa kanya, nakahiga si Sofia. Ang kanyang noo ay nakabenda hanggang sa gilid ng buhok. Nakatingin siya sa kisame gamit ang blankong mga mata. Hindi niya napansin ang pagpasok ni Lara dahil abala siya sa pag-iisip sa sariling mundo ng sakit at takot sa mga susunod na mangyayari. Nanigas si Lara sa may pintuan, parang isang rebulto ng yelo. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap singhutin. Heto sila, magkasama buhay at hindi maitatangging patunay ng kasinungalingan na nagdikta ng kanyang buhay. Ang asawang kinasipingan niya sa kama, katuwang sa mga pangarap at sa magiging anak nila, at ang babaeng nagdadala ng ube halaya at nagbibigay ng payong pang-ina. Ang sobrang lapit at pagiging intimate ng eksenang ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang pag-amin. Hindi lang sila mga kabit. Pinagsaluhan nila ang aksidente, ang kwarto sa ospital, ang tadhana. Sila ay iisa, at siya ang estranghero, ang sobrang detalye na hindi kasya sa equation ng kataksilan na ito. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumingon si Sofia, at nagtama ang kanilang mga paningin ni Lara. Mabilis ang pagkakakilala. Kasunod nito, ang pag-alon ng panik ang bumaluktot sa mga hitsura ng kanyang mukha. Bahagyang bumuka ang mga labi ni Sofia, ngunit walang lumabas na tunog. Para siyang isdang naiwang nakabitin sa lupa, nagkukumahog na makahinga ng hangin na ninakaw mula sa kanya ng katotohanan. Ang takot sa kanyang mukha ay napakapangit, tinanggalan ng anumang dignidad. Walang pagsisisi roon, kundi ang purong takot ng isang hayop na nahuli sa akto. Sa tingin na iyon, hindi nakita ni Lara ang palangiting kapitbahay, yoga instructor, o kaibigan. Nakita niya ang isang mandaragit na naipit sa kanto. Hindi iniwas ni Lara ang kanyang paningin. Pinanatili niya ang kanyang titig. Nararamdaman ang isang malamig at matalim na kapangyarihang bumabalot sa kanya. Wala nang espasyo sa kanyang sistema para sa mga luha, sigaw, o kawalan ng pag-asa na muntik nang sumakal sa kanya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang dumating lamang ay isang kristal at malupit na kalinawan. Hakbang siyang pumasok at humakbang muli. Ang bawat galaw ay kalkulado at mabigat. Huminto siya sa paanan ng kama ni Miko nang hindi man lang ito sinusulyapan.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Sofia. Hindi siya nag-iisa, sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay mahina ngunit napakalinaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Inulit niya ang mga salita ng investigador. Ibinabalik ito sa orihinal na pinagmulan. Ang mga salitang iyon ay sumampal kay Sofia nang mas masakit pa sa totoong sampal. Napaurong ang babae. Inililipat ang tingin sa puting kumot na para bang sinusubukang magtago rito. Lara, ako. Pilit niyang pinakawalan sa pagitan ng mga basag na bulong. Huwag kang mangahas, matigas at kasing lamig ng yelong putol ni Lara. Huwag kang mangangahas na banggitin ang pangalan ko. Ang sumunod na katahimikan ay binasag lamang ng paulit-ulit na pag-beep ng cardiac monitor ni Miko. Ang monotonong at mekanikal na tunog na ito ang nagbibilang ng mga segundo ng kanyang bago at kahindik-hindik na realidad. Lumingon si Lara at sa unang pagkakataon ay tiningnan ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya o inakala niyang minahal niya, ang ama ng kanyang anak. Ang mukha nito, kahit natutulog, ay tila banyaga na ngayon. Ang mga linya ng mukha na kilalang kilala niya, na hinahalikan niya tuwing umaga, ay nadungisan na ng kasinungalingan. Iniabot niya ang kanyang kamay ngunit pinigilan niya ito ilang sentimetro mula sa mukha nito. Wala na siyang karapatan o rason para hawakan ito. Ang lahat ng mayroon sila, lahat ng itinayo nila, ay nadurog at nagkapira-piraso sa Slex sa loob ng isang mamahaling sasakyan, kasama ang kapitbahay na nakaupo sa passenger seat. Umatras siya palayo sa kama. Nanigas ang kanyang katawan. Ang adrenaline na nagpanatili sa kanyang nakatayo ay nagsimula ng sumingaw, nagbibigay daan sa isang malalim at napakabigat na pagod na umaahon mula sa talampakan. Bumigat ang kanyang tiyan. Isang matinding sakit sa kanyang balakang ang pumilit sa kanyang pigilin ang paghinga. Gumalaw ang sanggol, malakas na sumipa mula sa loob, na para bang nagpoprotesta laban sa tensyon at pagkabalisa na bumalot sa kanila. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Sa tahimik na sandaling iyon ng pagsasama, napagtanto niya. Silang dalawa na lang ngayon, tanging siya at ang kanyang anak. Lumingon siya para umalis ngunit huminto sa may pinto. Kailangan pa niyang may gawin-gawin ang huling hakbang sa chessboard na ito ng sakit at panloloko. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang hinanap ang contact na ginamit niya lang ng minsan para kumpirmahin ang pagpunta sa isang kondo sa Lusalo. Si Dindo Macaraeg, ang asawa ni Sofia, isang civil engineer, kontratista tahimik, at hindi madaldal na lalaki na laging mukhang anino lang ng kanyang masayahin at palangiting asawa. Isang tapat at masipag na tao na ang mundo, tulad ng sa kanya, ay kasalukuyang nakatakdang tumaob. Sa isang saglit, nag-atubili siya. Pasasabugin ba niya ang buhay ng ibang tao? Ngunit ang imahe ni na Sofia at Miko na magkatabi sa kama ay pumura sa anumang pag-aalinlangan. Ang katotohanan, gaano man ito kalupit, ay dapat mabunyag hanggang sa katapusan. Dalawa ang naging biktima ng kanilang kasinungalingan, at ang mga biktimang ito ay may karapatang malaman ang lahat. Huminga siya ng malalim, lumabas ng kwarto, at naglakad sa pasilyo naghahanap ng isang pribadong pwesto. Huminto siya sa tapat ng bintanang nakaharap sa courtyard ng ospital. Nagsisimula na ang gabi sa BGC, malamig at walang pakialam. Tinipan niya ang numero. Nagring ang telepono. 1, 2. Bawat ring ay nagpapalapit sa pagsabog. Idinikit ni Lara ang kanyang noo sa malamig na salamin. Pinagmamasdan kung paano nilalamon ng dilim ang bakuran ng ospital. Tinanong niya sa kanyang sarili, ano kaya ang ginagawa ni Dindo ngayon? Siguro nanonood ng balita o nagluluto ng hapunan na mag-isa, hinihintay ang asawa mula sa kunwaring late na yoga session. Ang pagiging normal ng kasinungalingang ito ang lalong nagpapabigat at nakakasuka rito. Sinira nito hindi lang ang kasal nila, kundi pinunit ng pira-piraso ang normal na buhay ng isang tao na hanggang sa segundong ito ay naniniwalang payapa at ligtas ang kanyang buhay. Sa wakas, sinagot ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay eksakto kung paano niya ito naaalala. Tahimik, pagod, at kalmado. Hello. Napalunok ng laway si Lara, nalalasahan ang pait ng adrenalin sa kanyang bibig. Kailangang diretsuhin at malamig ang pagsasalita. Parang doktor. Anumang emosyon ay pwedeng isiping histerya o kalituhan lang. Dindo, magandang gabi. Si Lara to, mula sa Unit 82.
May sumunod na maikling katahimikan ang oras na kinailangan nito para mapagtanto kung sino ang tumatawag sa ganitong oras. Ang buntis na kapitbahay sa baba. Lara, may nangyari ba? Sa kanyang boses ay may seryosong pag-aalala. Siguro inisip nitong may problema siya sa pagbubuntis, isang emergency. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay hindi makayanan. Kailangan mong pumunta agad dito sa St. Luke's Medical Center, sabi niya. Matatag ang kanyang mga salita, halos mekanikal. Tungkol ito kay Sofia. Ang katahimikang namayani pagkatapos nito ay walang katulad na katahimikan na narinig ni Lara kailanman. Hindi ito katahimikan para mag-isip. Ito ay isang napakabigat at malalim na kawalan kung saan sabay-sabay na namukadkad ang mga pinaka-nakakatakot na hinala. Halos pisikal niyang nadama kung paano binubuo ng lalaki ang puzzle sa kabilang linya. Ang pagtawag ng kapitbahay, ang pangalan ng ospital, ang pagmamadali, ang hindi pag-uwi ng sariling asawa na dapat sanay nasa ibang lugar. Sa loob ng ilang segundo, ang bahay-bahayan ng tiwala ni Dindo ay nagsimulang gumuho. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Ang katahimikan mismo ang sumagot. Nang sa wakas ay magsalita ito, ang boses nito ay nag-iba ng hindi makilala. Nawala ang dating tahimik at pagod na tono, at napalitan ito ng tuyo at matigas na boses na parang bato. Papunta na ako. Pinatay nito ang tawag. Walang mga tanong, walang pang-uusisa sa mga detalye. Ang kawalan ng mga katanungang ito ang pinaka-nakakatakot na kumpirmasyon. Marahil, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam na nito. Marahil, naitanim na ang buto ng pagdududa at naghihintay na lamang ng ulan ng katotohanan upang sumibol. Ang mga lalaking tulad ni Dindo, na tahimik at mapagmasid, ay madalas na nakakakita ng mas higit kaysa sa pinapakita nila. Hindi ito nagtanong kung ano ang nangyari, dahil ang tanging tanong na mahalaga ay, kanino? At ang sagot na marahil ay pinagdududahan na nito ay wala sa larangan ng aksidente sa trabaho o nakawan. Ito ay nakatago sa isang mas madilim, intimate, at bulok na katotohanan. Ibinulsa ni Lara ang telepono at bumalik sa upuang plastik. Ang kanyang katawan ngayon ay pakiramdam na sobrang bigat. Hinigop ng tawag na iyon ang huling natitira niyang lakas. Nakaramdam siya ng pagiging kasabwat at biktima pareho, tagapagbalita ng apokalipsis at nakaligtas dito. Bumagal ang pagdaan ng oras ng sobra. Ang bawat minuto ay tila isang munting kawalang hanggan. Pinagmasdan niya ang pagkakagulo sa pasilyo, mga tumatakbong nurse, mga umiiyak na kamag-anak, mga doktor na may blankong mukha isang microcosm ng sakit at ginhawa. Habang siya ay nakaupo doon, sa gitna ng kanyang sariling personal na trahedya, naghihintay sa susunod na yugto. Naisip niya ang kanyang anak. Kusang napahawak muli ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang ligtas na kanlungan sa gitna ng pagkawasak na ito. Gumalaw muli ang bata. Hindi, sumipa ito. Pero ngayon ay mas malambot, na para bang nararamdaman nito ang pagod ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nabuo sa kanyang isipan ang isang matatag at hindi matitibag na desisyon. Hindi lalaki ang batang ito sa isang tahanang itinayo sa guho ng mga kasinungalingan. Hindi siya magkakaroon ng ama na ang katapatan ay peke at ng ina na sinisira ang sarili upang ipilit na magkasya sa isang wasak na pamilya. Ang sipang ito ay hindi lang isang simpleng paggalaw sa loob. Ito ay paalala na mula sa kanyang lakas at tapang ay nakadepende ang isang buong buhay ngayon. Malaki ang sakit mula sa pagtataksil, ngunit ang pagmamahal sa nilalang na hindi pa niya nakikita ay mas nangingibabaw. At ang pagmamahal na iyon ang maglalabas sa kanya mula rito. Pagkaraan ng humigit kumulang na 30 minuto, nakita niya ito. Lumitaw si Dindo makaraeg sa dulo ng pasilyo. Naglakad ito ng mabilis, pinipigilan ang bilis ng hakbang, ngunit ang tensyon sa kanyang mga balikat at ang pagmamadali ng lakad ay nagpapakita ng panloob na bagyo. Nilibot ng mga mata nito ang paligid at sa wakas ay tumigil sa kanya. Lumapit ito. Ang mukha nito ay naging isang malamig na maskara. Nang malapitan, nakita niyang ang dating kalmadong mga mata nito ay nagdidilim at may ugat na pumipitik sa sentido nito. Hindi na nito kailangan ng paliwanag. Ang tingin nito ay nagsasabi na ang isang mahalagang pundasyon sa loob nito ay nawasak na rin ng tuluyan. Nasaan siya? Tanong nito sa isang garalgal na bulong. Tahimik na tumayo si Lara at ngumuso patungo sa berdeng kurtina. Wala nang kailangang sabihin pa. Sila ngayon ay nagiging hindi sinasadyang mga magkakampi.
na pinagbuklod ng parehong pagtataksil, naglalakad ng magkasama patungo sa mismong sentro ng sakuna. Nakaramdam siya ng isang kakaiba at malungkot na samahan sa lalaking ito na halos hindi niya kilala. Pareho silang pinagkanulo ng dalawang pinakamalapit na tao na inaasahang magpoprotekta sa kanilang mga puso. Sumunod siya rito, naiwan ng isang hakbang sa likuran, nang bigla nitong inihawi ng malakas ang kurtina. Hindi nagbago ang eksena. Natutulog pa rin si Miko sa ilalim ng anesthesia, isang monumento ng kanyang sariling kahinaan, at si Sofia naman ay nakaupo sa gilid ng kama, nakabitin ng mga paa, na parang magtatangkang tumayo. Lumingon ito sa pinagmulan ng ingay, inaasahang makikita ulit si Lara, ngunit namuti ang mukha nito at nag-iba ang hugis dahil sa matinding takot. Nang makita niya si Dindo, ang anyo nito sa may pintuan ay tila isang sentensya ng kamatayan. Manipis na ang hangin sa loob ng ward. Ang beep ng monitor ni Miko ay tila isang pangaasar sa mga nangyayari, isang walang pakialam na metronome na nagbibilang ng pagtatapos ng dalawang kasal. Tinabunan ni Sofia ang kanyang bibig, gamit ang kanyang kamay. Isang tuyong hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Puno ng kumpletong panik ang mga mata nito. Inililipat niya ang tingin mula kay Dindo patungo kay Lara, na nakatayo direkta sa likod ng asawa niya. Ang pagka-realize na ang dalawang niloko ay nagkaisa ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Wala siyang matatakbuhan. Humakbang ng isa si Dindo. Ang katawan niya ay unat na unat parang kwerdas. Tiningnan niya ang kanyang asawa at sumunod ay ang natutulog na lalaki sa kabilang kama. At ang koneksyon sa pagitan ng dalawang katotohanang ito ay tuluyan ng nabuo sa kanyang isipan. Isang hindi matatawarang sakit ang nag-reflect sa mukha nito. Sofia, ano to? Sino to? Tanong niya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nanginig ang boses nito. Hindi ito tanong tungkol sa aksidente. Ito ay tanong tungkol sa lahat, tungkol sa pagkakapunta nilang dalawa roon. Sa mga gabing late na siyang umuwi, sa mga misteryosong tawag, sa bahagya at hindi mapansing distansyang namagitan sa kanila noong mga nakaraang araw. Humagulgol si Sofia, isang desperado at pangit na iyak, tulad ng iyak ng taong wala nang natitirang dahilan. Isang pagkakamali, Dindo. Pagkakamali, utal-utal niyang sabi sa pag-ita ng kanyang mga hagulgol, nagpapabitin sa mga walang kwentang palusot. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ngunit ganoon nga iyon. Ang kanyang pagtanggi ay isa lamang insulto sa katalinuhan ni Dindo. Hindi sumagot ang asawa nito, patuloy lamang na nakatitig sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas na nang aakusa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos, nilingon niya si Lara. Sa mga mata nito ay nakasulat ang isang pipi at tahimik na tanong, naghahanap ng pagpapatunay. Sinalubong ni Lara ang kanyang paningin at halos hindi mapansing tumango. Oo, ganito nga talaga. Silang dalawa, nanatiling nakatayo si Lara sa may pintuan, isang tahimik na saksi, sa delubyong siya mismo ang nagpasimula. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan o pagiging matagumpay sa paghihiganti, kundi isang nagyayalong kawalan. Ang makita ang sakit ni Dindo ay para na ring makita ang sariling refleksyon sa isang basag na salamin. Nakita niya ang parehong kahihiyan, parehong hindi paniniwala, parehong pakiramdam na naging isang malaking tanga. Ang babaeng nanghingi sa kanya ng payo tungkol sa pagbubuntis, na nagpanggap na humahanga sa kanya, ay ngayon umiiyak sa harap niya dahil nahuli itong may kasiping na asawa ng may asawa. At doon, isang detalye na hindi niya napansin kanina ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang posisyon kung paano nakaupo si Sofia, kung paano kusang nakapatong ang mga kamay nito sa sarili nitong tiyan. Isang nakakatakot at hindi kapani-paniwalang hinala ang nabuo sa isip ni Lara, isang hinala na ginawang mas komplikado at mas nakakapanindig balahibo ang buong sitwasyong ito. Tumalim ang tingin ni Lara, napako sa halos hindi sinasadyang gesture na iyon ni Sofia. Ang kamay nito, na kanina lang ay nagmamadaling gumalaw, ay ngayon nagpoprotektang nakapatong sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Kilalang-kilala ni Lara ang galaw na ito, ang instinct na naging bahagi ng mismong sarili niya noong mga nakaraang buwan. Ang pagod na utak ni Lara ay nagsimulang tahiin ang mga detalyeng dati tila nagkataon lamang. Ang palaging pagtatanong ni Sofia tungkol sa first trimester. Ang pagiging usisera nito sa mga prenatal vitamins. Ang usapan tungkol sa mga pangalan ng bata na sinimulan ni Sofia sa elevator, itinatago sa likod ng simpleng interes sa kung ano ang pipiliin ni Lara. Noong una, inisip niya itong friendly
Napag-uusisa lamang ng isang babae sa pagbubuntis ng iba. Ngayon, sa ilalim ng malamig na fluorescent light ng ospital, naging napakalagim ng ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang babaeng humihingi ng mga payo sa kanya ay buntis din pala. Ang pagkakatuklas na ito ay hindi dumating na parang isang tama ng kidlat, kundi bilang isang dahan-dahang gumagapang na malamig na tubig na pumaralisa sa lahat sa loob niya. Ang hangin ay lalong naging manipis. Ang iyak ni Sofia, ang basag na boses ni Dindo, ang pag-beep ng monitor lahat ay naging puting ingay sa harap ng nakakabinging pag-intinding ito. Tinitigan ni Lara ang tiyan ni Sofia, na nakatago sa ilalim ng maluwag na hospital gown. Walang malinaw na umbok tulad ng sa kanya, pero may kakaibang tikas ng katawan na agad niyang nakilala. Bagong buntis pa lamang. Ang sikreto ni Sofia ay hindi lang tungkol sa simpleng pambababae. May mabubuong resulta ito. Si Dindo, nalunod sa kanyang sariling sakit, ay hindi napansin kung saan nakatingin si Lara. Humakbang pa ito ng isa papalapit sa asawa. Ang galit ay unti-unting pumapalit sa pagkagulat. Pagkakamali. Ulit nito sa isang tahimik, ngunit nagbabantang boses. Ang pagkakamali ay ang malagpasan ang tamang exit sa SLEX, Sonia. Ang pagkakamali ay ang makalimutang bayaran ang bill. Pero ang mapadpad sa labas ng syudad sa isang kotse, kasama ang asawa ng kapitbahay natin, ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na ginawa mo araw-araw. Bawat salita ay bumabaon na parang patalim. Nanginig si Sofia. Puno ng luha ang kanyang mukha. Hindi totoo yan. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Kasinungalingan nito. Sinusubukang kumapit sa anumang rason sa gitna ng pagguho. Sasabihin ang ano? Bulyaw ni Dindo, na tuluyan nang nagtaas ng boses. Na, niloloko mo ako? O hinihintay mo munang manganak ang buntis niyang asawa para gulatin ako sa balita? Ang pagkakabanggit sa pagbubuntis ni Lara ay naiwang nakalutang sa hangin. Sumulyap saglit si Dindo kay Lara, at sa unang pagkakataon ay naintindihan niya ang buong saklaw ng kalupitan ng mga nangyayari. Ito ay hindi simpleng panloloko sa dalawang asawa. Ito ay pagtataksil sa isang babae sa pinakamahinang sandali ng buhay niya. Lalong tumigas ang kanyang tingin. Pinatay ng pandidiri ang kanyang galit. Sa sandaling iyon, ang lalaking nasa kabilang kama, si Miko, ay nagsimulang gumalaw. Nawawala na ang epekto ng anesthesia. Umungol siya mula sa lalamunan at dahan-dahang iminulat ang mga mata, kumikurap dahil sa nakakasilaw na ilaw. Una niyang nakita ang puting kisame. Tapos, pagbaling ng kanyang ulo, nakita niya ang pagguho ng kanyang buong mundo. Nakita niya ang umiiyak na si Sofia, si Dindo na nakatayo sa tabi nito handa at nagbabanta na parang mandaragit bago umatake. At sa wakas, nakita niya si Lara, walang kibo na nakatayo sa may pinto. Ang mukha nito ay isang malinis na canvas kung saan niya pwedeng ibuhos ang lahat ng kanyang pagkakasala. Lara, bulong niya. Ang pangalan ay lumabas ng may hirap sa kanyang labi. Hindi umiwas si Lara. Tiningnan niya lang ito ng blankong tingin. Wala ni anumang emosyong mababakas. Kung saan inaasahan nitong makikita ang galit o luha, naroon lamang ang kumpletong kawalan. At ang kawalan na ito ang mas nakakatakot kaysa sa kahit ano. Ang paggising ni Miko ay nagbago sa daloy ng tensyon sa loob ng kwarto. Humarap si Dindo sa kanya. Isang bagong target para sa kanyang galit. Ikaw! Mariin at nandidiring sinabi niya. Pumasok ka sa bahay ko. Kinamayan mo ako. Umupo ka sa hapag ko. At sa likod ko ay kinasiping mo ang asawa ko. Sinubukang umangat ni Miko. Pero ang sakit sa kanyang braso ay nagtulak sa kanyang sumandal muli habang umuungol. Dindo, kumalma ka. Mag-usap tayo. Simula niya, ginagamit ang kanyang propesyonal at malambing na tono bilang matagumpay na salesman na madalas niyang gamitin noon para makalusot. Pero sa ganitong pagkakataon, pakinggan itong kaawa-awa. Mag-usap? Pait nang ngumiti si Dindo. Isang tuyo at walang sayang tawa. Wala tayong pag-uusapan. Sapat ng ebidensya ang eksenang ito. Muli siyang lumingon kay Sofia. Bumabalik sa pinagmula ng kanyang sakit. Tapos na ang lahat, Sonia. E-empake mo na ang mga gamit mo. Ayoko na kitang makita. Noon mismong oras na iyon, umabot sa kasukdulan ang desperasyon ni Sofia. Ang banta ng pagkawala ng lahat ang asawa niya, bahay, at ang seguridad sa buhay ay nagtulak sa kanya upang ilabas ang huli at pinaka nakakatakot niyang alas. Hindi mo to pwede gawin.
tumili siya sa isang napakatinis na boses. Dindo, buntis ako! Ang katahimikang nangibabaw sa kwarto ay kumpleto at ganap. Ang pag-beep ng monitor ay parang isang nakakabinging sigaw ngayon. Natigilan si Dindo, dahan-dahang pinihit ang ulo pabalik sa asawa. Nakasulat sa mukha nito ang buong kawalang paniwala. Sa kabilang kama, nanlaki ang mga mata ni Miko. May gulat na napatigil sa mukha niya. Hindi niya rin ito alam. Bahagi iyon ng lihim na itinago ni Sofia para sa kanyang sarili. Ipinikit ni Lara ang mga mata ng panandalian. Totoo nga! Kinumpirma ang hinala niya sa pinakamalupit na paraan. Nararamdaman niya ang pagguho ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi siya gumalaw. Nagbalik ang adrenalin na may dalang bagong lakas, isang malamig na agos ng enerhiya na nagpanatili sa kanya sa pagkatayo, pumilit sa kanya na tapusin panoorin ang katapusan ng trahedyang ito. Tiningnan ni Dindo ang tiyan ni Sofia, at muli ang mukha nito. Ang kanyang utak ay pilit at mabilis na pinuproseso ang lahat ng impormasyon, sinusubukang isiksik iyon sa timeline ng kataksilan. Buntis? Inulit nito. Ang salitang iyon ay tila banyaga sa kanyang mga labi. Para sa isang mabilis na sandali, may nagningning na kislap sa kanyang mga mata na, sa ibang pagkakataon, ay maaaring tuwa, pero mabilis itong pinatay ng lason ng pagdududa. Tiningnan niya si Miko bago ibalik ang tingin kay Sofia. Ang katanungan ay hindi na kailangan pang idaan sa salita. Nababasa iyon sa bawat naninigas na kalamnan ng mukha nito. Akin ba yan? Dindo? Siyempre, sa'yo to. Nagmamadaling sagot ni Sofia. Ang boses nito ay pilit na bumabasag sa desperadong pagsubok na kumbinsihin siya. Sinubukan nating gumawa ng baby, di ba? Natatandaan mo? Sa'yo to. Sumusumpa ako. Pero ang sumpa ay naging peke sa pandinig ng lahat. Ang binhi ng kawalang tiwala, kapag naitanim na, ay magiging damo na hindi na maaaring mabunot. Ang katotohanan na itinago niya ang pagbubuntis hanggang sa puntong ito ng desperasyon ay patunay na may hindi tama. Hindi niya ibinahagi ang balitang ito ng may saya, kundi ginamit niya ito bilang kalasag, bilang isang sandata ng emotional blackmail. Habang si Miko naman ay namumutla, tiningnan niya si Sofia, ang tiyan nito, at pagkatapos ay nilingon si Lara. Sa mukha niya ay naghalo-halo ang pagkagulat, pagkalito, at purong takot. Ang kanyang inakalang ligtas na pambabae ay naging isang bangungot na hindi niya kailanman inasahan. Ang bata, na malamang ay anak niya rin, ay nabubuo sa sinapupunan ng asawa ng ibang lalaki, habang ang sarili niyang asawa ay nagbubuntis din ng kanyang legal na tagapagmana. Napakapangit na tadhana. Pinagmasdan ni Lara ang eksenang ito. Nararamdamang tila hiwalay na sa pangyayari na parang nanonood na lamang siya ng sine. Nakikita niya kung paano kumikilos ang bawat isa, kung paano napuputol ang mga ugnayan, kung paano pumapatong ang kasinungalingan sa isa pang kasinungalingan. Nakita niya ang patibong na inilatag ni Sofia para sa kanyang sarili nang subukan nitong pigilan ang asawa niya gamit ang balita ng pagbubuntis. Sinasindihan niya lamang ang mitsa ng isang mas malaking bomba. Bombang tinatawag na pagkaama. Walang iba pang sinabi si Dindo. Tiningnan na lamang niya nang huling beses ang umiiyak na babae sa kama bago tiningnan ang lalaking naging sanhi ng kanyang pagkasira. Sa kanyang mga mata ay nandoon ang pagkatalo, isang malungkot na pag-amin na wala nang maaaring iligtas. Lumingon siya. Ang katawan niya ay kumilos na may kabigatan ng isang napakatandang lalaki. Naglakad siya papunta sa pinto. Nilagpasan niya si Lara nang hindi man lang ito sinulyapan. Subalit, sa isang segundo, bumaba ang mga balikat nito at naramdaman ni Lara ang bigat ng kanilang iisang pinagsasaluhang sakit. Umalis siya. Iniwan sa likuran ang katahimikan at ang guho ng dalawang buhay. Naiwan silang tatlo sa loob ng kwarto, isang love triangle na inilantad sa buo nitong kadumihan. Umiiyak ng mahina si Sofia. Nakatingin lamang sa kawalan si Miko. Ang kanyang baling braso ay ang pinakamaliit na problema at sakit niya ngayon. At si Lara. Kumilos sa wakas si Lara. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Miko. Nag-angat ang lalaki ng mga mata na puno ng pakiusap. Lara, patawarin mo ko. Parang awa mo na. Maipapaliwanag ko lahat. Tiningnan siya ni Lara hindi nang may pagkamuhi, kundi nang may halos parang siyentipikong pagkausisa, gaya ng isang biologist na pinag-aaralan ng isang specimen. Anong ipapaliwanag mo, Miko? Tanong niya sa isang kalmado at pantay na boses. Naniloko mo ko?
Nanangaliwa ka kasama ang kapitbahay natin na nagpapanggap na kaibigan ko? O gusto mong ipaliwanag kung paano ka nagkaroon ng kapal ng mukhang gawin ito habang nagdadalang tao ako sa anak mo? At ngayon, pati pa ito, lumipat ang kanyang tingin kay Sofia, na umurong at lumiit sa ilalim ng tinging iyon. Sinira mo ang pamilya natin, patuloy ni Lara. Nanatiling tahimik ang kanyang boses, pero ang bawat salita ay humihiwa sa hangin gaya ng isang scalpel. Sinira mo lahat ng itinayo natin. Para saan? Para sa isang taong buntis ngayon, at hindi man lang alam ng sigurado kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi na siya naghintay ng sagot. Wala nang sagot na maaaring itama pa iyon. Tumalikod siya at lumabas ng ward. Iniiwan ang dalawang kabit na magkasama sa guhong ginawa ng kanilang sariling mga desisyon. Hindi siya huminto sa pasilyo. Naglakad siya lagpas ng reception desk, dumaan sa automatikong mga pinto ng salamin, hanggang sa sumalpok sa mukha niya ang malamig at maulang hangin ng BGC. Huminga siya ng malalim. Sinunog ng malamig na hangin ang kanyang mga baga, pero nilinaw nito ang kanyang mga iniisip. Wala ng luha, tanging isang matigas at parang asero na determinasyon ang natira. Ito na ang huling beses na hahayaan niyang maging biktima siya sa kwentong ito. Mula ngayon, siya na ang magiging arkitekto ng sarili niyang kinabukasan at ng kanyang hustisya. Sumara ang mga salamin na pinto ng ospital sa likuran ni Lara. Pinatahimik ang ingay ng klinika at iniiwan siya sa malamig at tahimik na gabi. Hindi siya agad dumiretso sa kanyang sasakyan. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang bakanteng sementadong upuan sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste sa courtyard ng ospital at umupo. Ang lamig ng bato ay tumagos sa kanyang pantalon, ngunit halos hindi niya iyon naramdaman. Manhid na ang katawan niya, na nag-iba na bilang isang protektibong kalasag laban sa bagyo ng mga isipin at matinding sakit na ayaw tumulo bilang luha. Hindi siya iiyak, hindi rito. Ang luha ay magbibigay ginhawa sana, pero naramdaman niya na kung magsisimula siyang umiyak, hindi na siya makakahinto. Kailangan niya ng lakas. Nakaupo siya ng matagal roon, hindi napapansin ang oras, habang sinusundan ng tingin ang mga sasakyan sa malaking kalsada. Sa bawat isa roon ay may mga buhay na hindi niya kilala. Umuuwi ang mga tao sa kanilang pamilya, sa kanilang normal na pamumuhay. Ang salitang normal ay tila banyaga na ngayon. Ang buhay niya ay nahati sa bago at pagkatapos, at ang naghihiwalay na linya ay ang ward sa ospital na iyon, na may 2 kama at isang inilantad na kasinungalingan. Ang mga salitang binitawan niya kay Miko ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Sinira mo ang pamilya natin. Subalit habang sinasabi iyon, mas naintindihan niya ang mas malalim na katotohanan. Ang pamilyang naitayo sa napakarupok na pundasyon ay babagsak agad sa unang bagyong dumating. Marahil ay sira na ito matagal pa. Bago ang huling pangyayaring ito, ang pagtataksil ay hindi ang mismong lindol. Isa lang itong pag-uga na naglantad sa mga bitak na nooy tumanggi siyang mapansin dahil sa kanyang nabulag na kaligayahan. Ang mga alaala ng mga nakaraang buwan ay nagsimulang magkabit-kabit sa bagong ayos, gaya ng mga piraso ng jigsaw puzzle, lumilikha ng isang pangit na larawan. Ang mga out-of-town trips sa dealership kapag weekend ni Miko, na ipinapaliwanag niya sa pangangailangang maabot ang sales quota. Mga pagkakataong late na siyang umuwi, amoy ibang pabango, at nagdahilan na iyon ay amoy ng kliyente habang nag-test drive. Ang banayad na distansya, ang cellphone na palagi na niyang inilalagay nang nakaharap pababa ang screen sa ibabaw ng mesa, ang inis niya sa mga simpleng tanong kung kumusta ang araw niya. Bawat isa sa mga senyales na ito, na isinisisi niya sa stress sa trabaho o hormones dahil sa pagbubuntis, ay ngayon malakas na sumisigaw ng panganib. Hindi lamang siya niloko, kundi siya mismo. Sa kanyang bulag na pagtitiwala, ay hinayaan ang kasinungalingang ito na mamulaklak. Bumukas ulit ang pinto ng ospital at dahan-dahang lumapit sa kanya ang nurse na nakita niya sa pasilyo. Ginang Villanueva, ayos lang po ba kayo? Hindi po kayo pwedeng maupo sa malamig. Nag-angat ng tingin si Lara. Aalis na rin po ako ngayon. Kailangan ko lang ng ilang minuto. Nag-alangan ang nurse. Nag-aaway ang propesyonal nitong simpatiya laban sa kagustuhang hindi makialam. Hinahanap po kayo ng asawa ninyo. Sobrang nag-aalala po siya. Napasinghap si Lara sa pandidiri. Nag-aalala. Nag-aalala siya na parang ang nararamdaman nito ngayon ay may mahalaga pang puwang sa mundo niya. Sabihin niyo sa kanyang umuwi na ako.
Sagot niya sa matatag na boses. Tapos yung kabilang pasyente. Ibinaba ng nurse ang boses. Bumalik po yung asawa niya. Kinakausap po nila ang social worker. Pumukaw ang balitang ito sa isang masakit na kuryosidad sa kanya. Bumalik si Dindo. Ang lalaking umalis mula rito nang wasak na wasak at hindi na lumingon ay bumalik sa sentro ng kanyang sakit. Marahil dahil sa pakiramdam na may obligasyon, marahil para sa opisyal na pagtatapos, o marahil dahil sa nakakatakot na salita na isinigaw ni Sofia. Buntis. Ang sanggol, kahit questionable pa kung kanino ito nanggaling, ay lumikha ng isang ugnayang hindi pwedeng basta-bastang putulin sa pamamagitan ng simpleng pag-iwan. Kusang sumunod sa isang panloob na desisyon na halos hindi niya maintindihan ng lubusan, tumayo si Lara. Hindi siya uuwi. Hindi muna. May isang huling eksena pa sa gabing ito na dapat siyang maging saksi. Pumasok siyang muli sa ospital, ngunit hindi sa ward. Pumunta siya kung saan itinuro ng nurse sa isang maliit na kwarto ng waiting area malapit sa opisina ng social services. Mula sa isang ligtas na distansya, nakatago sa likod ng mga haligi ng pasilyo, nakita niya sila sa likod ng salaming partisyon. Nakaupo si Dindo sa upuan, nakasandal paharap, ang siko ay nakapatong sa tuhod habang sapo ang muka. Nakaupo naman si Sofia sa harapan niya, at sa gitna nila ay ang pagod na babaeng counselor na pilit inaayos ang isang imposibleng sitwasyon. Ang boses ni Sofia ay tila humihikbi at nagmamakaawa, pero hindi marinig dahil sa salamin. Nag-aksyon ito, umiiyak, tinuturo ang sariling tiyan, at doon, sa malinis na kwartong iyon sa ilalim ng malamig na ilaw, tuluyang nahubaran ang mga huling patong ng kasinungalingan. Kalaunan, ipagkakatiwala sa kanya ng isang kakilalang doktor na tinawagan ni Lara noong gabing iyon habang may panandali ang linaw sa kanyang isipan ang mga detalye ng kung ano ang pinag-usapan sa kwartong iyon. Ang pag-amin ni Sofia, na pilit kinuha sa kanya sa ilalim ng banta na mawawala na ang lahat sa kanya, ay naging isang kalunos-lunos na halo ng kalahating katotohanan at manipulasyon. Umamin ito na matagal na nilang inumpisahan ni Miko ang relasyon nila, mayroon silang naging panandali ang romansa ilang taon na ang nakararaan. Pagkalipat pa lamang nila sa kondominium, subalit pinagkasunduan nilang itigil ang lahat ng iyon. Subalit ang apoy, sa sariling salita niya, ay muling nag-alab nitong mga huling buwan. At ang pinakamalupit na detalye, ang huling sampal sa tiwala ni Dindo, ay ang linya ng panahon ng mga nangyari. Inamin nitong ipinagpatuloy niya ang pagkikita nila ni Miko noong malaman niyang buntis na siya. Ang bata, isinumpa niya sa lahat ng santo, ay anak daw ni Dindo. Nabuo ang bata sa mga panahong aktibo nilang sinusubukang mag-anak. Huling subok nila iyon para iligtas ang unti-unting nasisirang kasal nila. Subalit matapos malaman ang tungkol sa pagbubuntis, sa halip na mapalapit sa asawa, nakaramdam siya ng panik at pagsakal sa buhay. At natagpuan niya si Miko bilang isang paraan ng pagpapahinga, pagkuha ng adrenaline, at atensyong hindi niya natatanggap sa bahay. Hindi niya ito mahal iyon ang sinabi niya kay Dindo. Ito ay isang kahinaan, isang tangang pagkakamali, ang gustong maramdamang ninanasa muli sa panahong puno siya ng pag-aalinlangan. Ipinagpatuloy niya ang pakikipagkita rito, kahit na may nakapaloob na anak ng ibang lalaki sa ilalim ng kanyang puso, dahil mas madali sa kanyang mabuhay sa emosyon ng isang kasinungalingan kaysa harapin ng diretsyo ang realidad ng kanyang namamatay na pamilya. 2 kasal, 2 tahanan, 2 kasinungalingan na magkabuhol dahil sa kalandian ng 2 taong makasarili. Si Miko ay naghanap ng panandali ang kilig sa labas habang may asawang nagdadalang tao sa kanilang bahay. Ginamit naman ni Sofia ang kanyang kabit na parang band-aid para takpan ang sugat sa kanyang sariling relasyon habang nagdadala ng sanggol na nararapat sa mas mabuting magulang. Hindi sila mga tragic lovers sa mga kwentong pag-ibig. Sila ay 2 lamang makasariling tao na, para lang sa panandali ang init, ay hindi nag-atubiling isugal ang buhay ng 4 na tao at 2 hindi pa naipapanganak na sanggol. Habang pinagmamasdan ito sa malayo, naramdaman ni Lara kung paano nagiging abo na lamang ang huling natitirang damdamin niya para kay Miko. Hindi na ito sakit o galit, kundi isang napakalalim at napakapait na pandidiri. Niloko siya nito hindi para sa isang dakilang pag-ibig, hindi para sa nakakapasong pagnanasa na maaari sanang maging palusot sa dramang ito. Niloko siya dahil lang naiinip ito, dahil sa yabang ng sarili, para makaramdam ng murang emosyon mula sa paglalandi sa may asawang kapitbahay.
Ipinagpalit nito ang pamilyang itinatayo nila at ang kabanalan ng pagsilang sana ng kanilang anak sa isang marumi at karaniwang ugnayan sa isang babaeng ginamit lang ito bilang pampalipas oras. Nakita niya kung paano tumayo si Dindo. Wala itong sinabing kahit isang salita, tinitigan lamang si Sofia ng isang malalim at blankong tingin na waring tumagos pa rito. Iyon ang tingin ng isang tao na pinagmamasdan ang naguhong sariling tahanan, batid na wala ng haligi ang maaaring gamitin pa. Pagkatapos, lumingon ito at lumabas ng kwarto, dumaan sa pangunahing pintuan ng ospital, at tuluyang nawala sa dilim ng gabi. At ngayon tuloy-tuloy na at walang lingunan. Tumalikod din si Lara at umalis. Wala na siyang dapat pang panoorin. Kumpleto na ang pagkasira ng lahat. Nakauwi siya ng BGC na parang nakaprogramang autopilot. Nakakapagtaka ang pananahimik ng kanyang mga isipin. Ang kondo na dati naging santuwaryo niya ay tila isa ng crime scene ngayon. Bawat gamit, bawat litrato sa dingding, bawat kasangkapang pinili nilang magkasama ay nakasaksi ng panloloko. Pumasok siya sa kwarto ng bata at pinulot ang dilaw na wansi mula sa sahig. Ang lambot ng tela sa kanyang mga kamay ay ang tanging totoong bagay na natitira sa mundong naging isang masamang panaginip. Hindi na niya aayusin pa ang kwartong ito. Tatapusin na niya ito ng tuluyan, siyang mag-isa. Kinaumagahan, unang tawag niya ay sa kanyang abogado. Ang pangalawa ay sa isang ahente ng real estate. Ang pangatlo ay sa kumpanya ng lipat bahay. Kumilos siya ng may malamig at sistematikong pagiging epektibo, parang nagpapatakbo ng isang proyekto sa construction, sa halip na paggiba ng sariling buhay. Ang bawat desisyon ay hakbang na nagpapalayo sa asawa niya, palayo sa bahay na iyon, palayo sa babaeng nakatira sa Unit 85. Na-discharge si Miko ng ospital bandang gabi kinabukasan. Daan-daang beses siyang tumawag kay Lara, ngunit walang sumagot. Kaya sumakay siya ng taxi at umuwi sa BGC, malamang ay umaasa na maaabutan pa si Lara doon, handa nang gamitin ang kanyang charm, paghingi ng tawad, at mga pekeng pangako. Subalit nang buksan niya ang pinto ng Unit 82, nadatnan niya itong halos walang laman. May mga naiwang basyong kahon sa gilid, may maiitim na hugis ng alikabok sa dingding kung saan dati nakasabit ang mga painting, mga alaala ng buhay na wala ng bahid ng katotohanan. Sa ibabaw ng babasaging center table, ang tanging natirang kasangkapan sa sala, nakapatong ang isang malaking brown na sobre. Ang kanyang pangalan na Miko ay nakasulat sa eleganteng sulat kamay ni Lara. Nanginginig ang kamay, at sa tulong ng kamay niyang walang bali at may nakatali pang sling, binuksan niya ito. Sa loob ay walang mga liham ng puot o hinanakit. Mayroon lang nakalagay doon na 3 bagay. Una, kopya ng police report ng aksidente na nakuha agad ng abogado ni Lara. Nakasalungguhit roon ang dahilan, overspeeding sa basang kalsada. Ikalawa, isang kopya ng huling ultrasound ng kanilang anak na lalaki, isang black and white na litrato na perpekto ang itsura, buhay na kumikislap at nag-uumpisa, at walang alam sa kababuyan ng tatay nito. At ang ikatlo, isang maliit na papel na may nakasulat na isang linya lamang. Habang nagsisinungaling ka, natuto akong mabuhay. Walang pirma, wala nang kailangan. Naiwang nakatayo si Miko sa gitna ng walang lamang kwarto, pinagmamasdan ang 3 pirasong papel na ito. Ang patunay ng kanyang pagiging iresponsable, ang litrato ng nawala sa kanya, at ang pagdedeklara ng asawa niya ng kalayaan. Wala siyang lakas ng loob na hawakan man lang ang ultrasound. Napasalampak na lamang siya sa sahig sa gitna ng katahimikan ng kwarto. At sa wakas ay pinulbos siya ng tindi ng bigat ng lahat ng naiwala niya. Naging mabilis at walang sinasanto ang naging proseso ng paghihiwalay legal. Separation at annulment. Binilinan ni Lara ang abogado na huwag nang makipagkasundo pa, kundi kumilos lang ng tuloy-tuloy. Ang kailangan niya lang ay kung ano ang kanya sa mata ng batas at ang kanyang sariling kalayaan. Habang inaasikaso ang mga papeles, lumipat siya sa isang inuupahang townhouse sa isang tahimik na bahagi ng Quezon City, isang maaliwalas na lugar na may malalagong puno at preskong hangin atmosfera para sa isang bagong panimula. Mas maliit ang espasyo, mas payak, subalit ang bawat sentimetro kwadrado nito ay kanya. Dito, walang mga alaalang nakatatak sa dingding tungkol kay Miko at walang kahit anong tsansa na makasalubong niya sa elevator si Sofia. Ito ay neutral na teritoryo, isang blankong canvas. Taglay ang kapayapaang nagpasindak kahit sa kanyang sarili,
Nagsimula siyang ayusin ang magiging kwarto ng bata. Pininturahan niya ang mga pader ng matingkad, ngunit kalmadong kulay abuhin. Binuo niya ang crib ng bata gamit ang sariling mga kamay. Sinusunod ng maigi ang instruction manual, gamit ang isang malameditasyong konsentrasyon. Ang bawat tornilyong isinikip niya, at bawat bahaging pinagkabit niya, ay sumisimbolo ng kanyang muling pagbangon. Isang pagpapatunay ito sa sarili niyang kakayahang bumuo, at mapanatili ang buhay ng kanyang sarili na lang. Hindi niya naramdamang kailangan niya si Miko. Sa halip, ang pag-iisa niya ay naging maganda, tahimik, at pinayagan siyang makakonekta sa isang uri ng kapangyarihan at tibay na hindi niya inakalang nasa loob niya pala. Naging handa ang kwarto pagkaraan ng isang linggo. Isang munting tahanan ng kapayapaan at mga pangako, itinayo hindi sa mga basag na labi ng nasirang pamilya, kundi mula sa matatag na pundasyon ng isang babaeng muling tinutuklas at binuo ang sarili. Ang balita ukol sa kanyang mga naiwan ay umaabot na lamang sa kanya mula sa mga maiikling kwento ng iilang kakilala at mula sa tsismis na nanggagaling sa BGC. Na-discharge si Sofia sa ospital 2 araw makalipas lumabas ni Miko. Si Dindo, tapat sa kanyang pangako, ay hindi na bumalik pa para sunduin siya. Nagsampa na siya ng hiwalayan at annulment, at bilang kanyang malupit subalit makatarungang kondisyon, hiningi niyang gawin ang prenatal DNA test. Ang resulta, na lumabas matapos ang ilang linggo, ang nagsilbing huling pako sa ataol ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Tunay ngang napatunayang anak niya ang dinadala ng babae, subalit ang biolohikal na ebidensyang iyon ay wala nang binago. Napakalalim ng ninasabak ang tiwala. Sumang-ayon si Dindo na gawin ang kanyang mga obligasyon at responsibilidad bilang isang ama. Pero nilinaw nitong ang kanilang kasal ay matagal nang patay at nakabaon sa lupa. Si Sofia, bilang pinagchichismisang nilalang ng buong kondominium at tinalikuran pa ng lalaking naging kalaguyo niya, ay naiwan ng nag-iisa para harapin ang pagiging solong ina sa hinaharap na siya naman mismo ang gumawa. Si Miko naman ay tuluyan nang bumagsak ang pamumuhay. Ang walang lamang kondo na inuupahan niya ngayon ang nagsilbing piitan niya. Ang pagkawala ni Lara at ang naglaho nilang buhay ay parang mga multong sumasakal sa kanya bawat araw sa pag-uwi niya sa kanyang tahimik na kondo. Pilit siyang tumawag, nag-text, at nagmakaawa para sa ikalawang pagkakataon, subalit matagal nang blinak ni Lara ang number niya. Ang natatanging komunikasyon nilang dalawa ay dumadaan na lamang sa kanilang mga abogado. Nawala rin ang husay niya sa trabaho. Naglaho ang kinang niya bilang magaling na sales director, at mula sa isang bituin sa bilihan ng mamahaling sasakyan, siya ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili, nagbebenta na lang ng imahe ng isang taong nawala ang lahat. Matapos ang 3 linggo mula noong aksidente, sa isang maaraw na Sabado ng umaga, tumunog ang doorbell sa pinto ng bagong tinitirhan ni Lara. Tumalon ang puso niya, bumalik ang luma niyang takot na baka si Miko iyon. Pero nang sumilip siya sa peephole, nakita niya ang isang di inaasahang panauhin. Walang iba kundi si Dindo Makaraeg. Nagdalawang isip pa siya saglit ngunit tuluyang binuksan ang pinto. Medyo pumayat at parang tumanda si Dindo ng ilang taon, pero mababakas sa kanyang mga mata ang isang bago at matatag na determinasyon. Hindi siya nakangiti. "Pasensya ka na kung bigla-bigla akong dumating," sabi nito sa mahinang boses. "May gusto lang sana akong ibigay sa iyo, Lara." Sabay inabot ang isang malaking envelope ng mga dokumento. "Para saan yan?" tanong ni Lara. "Kopya yan, ng resulta ng DNA test, at isang formal na imbitasyon o alok mula sa akin at sa aking abogado." Dahil sa kalituhan, tuluyang pinatuloy ni Lara ang lalaki. Umupo sila sa maliit niyang sala. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Binuksan niya ang envelope at nakita niya ang konklusyon ng report na nagpapatunay na si Dindo nga ang ama. At sa ilalim noon ay isa pang legal na dokumento. Isa itong kasunduan. Iniaalok sa kanya ni Dindo ang kabuuan ng nakuhang halaga bilang danyos moral damages na inaasahang ibabayad ng kumpanya ng asawa nito dahil sa aksidente ni Miko sa sasakyan na nakapangalan sa negosyo. Isa itong malaking halaga na matagumpay na naipanalo ng kanyang mga abogado bilang kompensasyon mula sa kumpanya dahil ang asawa ng empleyado nito ang bumangga sakay ng kotse nito. Subalit kapalit nito, may isang hininging hiling na talagang nakapagpatigil ng hininga ni Lara. Humihingi ito ng joint custody. Hindi sa sarili nitong anak na dinadala ni Sofia kundi sa batang dinadala ni Lara. Hindi ko maintindihan,"
Nalilitong sabi ni Lara. Nanginginig ang papel sa kamay niya. Simple lang, simula ni Dindo. Ngunit hindi nakatingin kay Lara kundi sa bintana. Ipapanganak ang anak ko na sira na ang pamilya. Lahat yan dahil sa nangaliwang asawa mo. Ganoon din ang sayo. Lalaki ang anak mo na walang ama, na dahil pa rin naman sa iisang rason. Hindi ko na kailanman maaayos pa ang nangyari at nasira sa pamilya ko. Ngunit, siguro, kaya kong tumulong na ayusin ang nasira sa pamilya mo. Nang sa wakas ay ibinaling nito ang paningin kay Lara, noon lamang nakita ng babae sa kanyang mga mata hindi lamang ang sakit, kundi ang mainit na sigasig. Hindi ko balak palitan siya. Alam ko at tanggap ko na hindi ko dugot laman ang anak mo. Subalit gusto kong maging tumatayong figure bilang ama niya. Pwede kong turuan ang anak mong mag-basketball. Pwede kong ituro sa kanya na maging mabuting tao. Gusto kong nandun ako sa mga araw ng birthday niya, sa pagtatapos niya. Pwede ko siyang bigyan ng kuya. Hindi kasalanan ng mga anak natin ang lahat ng nangyari, Lara. Sila lang ang kaisa-isang walang sala sa magulong kwentong ito, at tadhana na silang habambuhay na nakadugtong dahil sa kwento natin. Baka pwede silang lumaking sabay, gaya ng isang pamilya. Iba man at hindi pamilyar, isang pamilyang binuo at pinagdikit mula sa mga basag na bubog. Pero isa pa ring pamilya. Natahimik si Lara. Umiikot ang mundo niya ngayon. Ang proposal na ito ay isang nakakabaliw na desisyon. Wala pa siyang narinig na ganito kailanman. Subalit nararamdaman din niya ang isang napakalalim at tila sagradong kahulugan nito. Isa itong uri ng patetikong hustisya na kahit kailanman ay hindi niya maiisip mag-isa kahit subukan pa niya. Ang damputin ng pagkawasak na sinimulan ng dalawang tao at mula rito ay magtayo ng isang bago at makabuluhang buhay para sa dalawang bata na naging pamana mula sa kataksilan nilang dalawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tanging naibulong ni Lara. "Huwag kang sumagot ngayon." Tugon ni Dindo na mabilis na tumayo para umalis. "Pag-isipan mo. Pag-usapan niyo ng abogado mo." Seryosong kasunduan yan, Lara. Ginagawa ko yan hindi dahil sa naaawa ako sa'yo. Ginagawa ko yan para sa kinabukasan ng mga anak natin. Umalis siya at naiwan si Lara na hawak ang papel na nagbigay ng tsansang magkaroon ng uri ng buhay at hinaharap na hindi niya inasahan. Makalipas ang isang linggo, iniluwal niya ang kanyang anak, isang malusog na batang lalaki na may inosente at mapagmasid na mata at napakalakas na iyak. Nang i-discharge siya ng ospital pa uwi, nag-aantay sa kanya ang 2 bungkos ng mga bulaklak sa bahay niya. Isa ay ipinadala ng walang pangalan, pero may simpleng note. "Happy birthday sa anak natin, Lara. Patawarin mo na ko." Ni hindi niya tinapos itong basahin, diretso iyon sa basurahan. At ang pangalawa ay mga simpleng wildflowers lang na pinadala na may mensaheng isinulat ng kamay sa isang card. "Welcome sa mundo, champion. Hinihintay ka na ng magiging kuya mo. Nagmamahal, Tito Dindo." Sa sandaling iyon, habang buhat ang sanggol, naintindihan na ni Lara ang sarili niyang sagot. Ang kanyang muling pagbangon ay hindi na niya nag-iisang babalikatin. Siya'y nakabangon muli nang may kaagapay na isang alyadong walang nakaisip kailanman, na handang muling magbuo mula sa mga labi na hindi sinasadyang nangyari. Ang kanyang magiging paghihiganti ay hindi na ang panunood sa pagdurusa at paghihirap ni Miko. Ang kanyang paghihiganti, kundi ay pamumuhay ng masagana at buong pusong kaligayahan. Magsisimula at gagawa siya ng sarili niyang bagong pamilya-pamilya na napakasaya at napakaganda higit sa anupaman. Hanggang sa ang pagkakakilanlan ng lalaking minsang sumira nito ay kailanmat hinding-hindi na muling magiging bahagi pa at tuluyan ng mawawala ng halaga sa oras at panahon na darating. Ano ang palagay ninyo? Paano ninyo i-rate ang kwentong ito mula 0 hanggang 10? Isulat sa comments kung taga-saang syudad kayo at mag-subscribe sa channel upang hindi palampasin ang aming mga bagong kwento. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin at hanggang sa muli nating pagkikita.